Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1221-27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa Wild Ancient Secret Dimension, sinaktan ni Francis ang Golden Jade Race, ang Blue Scaled Race, ang Skywater Yao Race, at ang Spacetime Sacred Land. Bilang karagdagan, ang mga paksayo na ito ay natalo lahat kay Francis, isang bagay na natural na hindi nila ibinalita ng walang pakundangan. Sa karamihan, sila ay palihim na mag-iimbestiga sa kanya at ilagay siya sa mga listahan ng mga wanted. Mahigit sa 30 paksayo na may iba't ibang laki ang dumalo sa gulong martial gathering na ito, ngunit kakaunti sa kanila ang nakakilala kay Francis. Kahit na ito ang kaso, ang kasalukuyang reputasyon ni Francis ay hindi bababa sa isang henyo mula sa isang pinakamataas na pangkat ng 4 na bituin. Mas maraming tao ang gustong hominin siya kaysa sa mga gustong hominin ang mga henyo ng quasi-god ranking. Nauna siyang nakuha ni quasi-god Thundercry. Malungkot na nagreklamo si quasi-god Mogo. Gayunpaman, medyo malakas ang quasi-god Thundercry. Siya ay sanay sa lightning intent at maaaring magpakawala ng napakalakas na pag-atake. Huwag magmadali. Ipasuri natin sa quasi-god Thundercry ang tubig, dahan-daang sabi ng rank 4 true god sa tabi ni Mogo. Ang mga nagdudulot ng kapahamakan sa kanilang sarili ay hindi mabubuhay ng matagal. Si quasi-god Locke ay pinanangkitin ng masama si Francis. Bagamat hindi siya kalaban ni Francis, masasabi niya na marami pang mga quasi-god na henyo ang nagpapakita ng malinaw na puot kay Francis. Samantala, ang 3 True God expert mula sa Yellow Dragon Pavilion ay patuloy na nagbabantay sa grupo ni Francis sa buong oras na ito. Ang babaeng nakasuot ng belo ay si Hannah. Sinabi ng tunay na Diyos na si Zion na may malungkot na ekspresyon. Hindi natin siya pwedeng ipaalam sa Zilling Zone. Ang isa pang tunay na Diyos ay nagsalita ng may tono na hindi tatanggap ng pagtutol. Ang Zilling Zone ay isang zona kung saan naghari ang Tao of Medicine. Ang namumunong paksayon ay ang Life Sacred Land, at sa 4 na pangunahing 5 star na paksayon, 2 sa kanila ang dalubhasa sa Tao of Medicine. Kung papayagan si Hannah na maabot ang Zilling Zone, ang kanyang Eye of Life ay magbibigay daan sa kanya na napakadaling pumasok sa isang Peak 4-star faction. Kung ang swerte niya, baka mapaboran pa siya ng 5-star faction. Ang batang iyon ang kumuha kay Hannah at pumatay sa isang rank 3 na tunay na Diyos. Isang True God expert sa tabi ng True God na si Zion ay tumitig kay Francis, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Whoosh! Sa sandaling ito, bumaba si Francis sa entablado ng pakikipaglaban. Ako si quasi-god Thundercry. Sino ka? Sabihin ang iyong pangalan. Malamig na pinandilatan ng quasi-god Thundercry si Francis. Ako ang taong magpapatalo sa iyo, sagot ni Francis na may masayang ngiti. Mabuti. Galit na galit ang mukha ni quasi-god Thundercry habang inilalabas niya ang nag-iisang salitang ito. Boom! Hiss! Ang 2 bola ng kidlat ay agad na nag-condensed sa mga kamay ni quasi-god Thundercry, pareho silang kumakalusko sa mabagsik na arko ng kuryente. Mga langit! Ang quasi-god Thundercry ay umabot na sa level 2 lightning intent. Napabuntong hininga ang pagkabigla mula sa mga nanunood. Ang mga quasi-gods na nakakaintindi kahit isang level 1 intent ay naging kilala sa iba pang quasi-gods, at quasi-god Thundercry ay aktwal na naabot ang level 2 sa lightning intent. Ang batang lalaking may gininto ang buhok na iyon ay malamang na hindi tatagal ng 5 galaw laban sa quasi-god Thundercry. Ilang tao ang natuwa sa pag-iisip ng pagkatalo ni Francis. Ang lightning intent ay masasabing ang nakakasakit na layunin na may pinakamalaking kapasidad para sa pinsala. Si Francis ay kumilos ng napakayabang ngayon, kaya hindi ba't lubos na nakakahiya kung hindi man lang siya makatagal ng 5 galaw laban sa quasi-god Thundercry. Boom! Hiss! Kumatok ang mga arko ng kidlat sa buong entablado. Ang katawan ni quasi-god Thundercry ay tila naging isang napakalaking kidlat na tumatama sa madilim na kalangitan. Lightning Spike. Sa isang iglap, ang quasi-god Thundercry ay nasa likod ni Francis, ang kanyang mga kamay ay tumutusok pasulong. Ang walang katapusang enerhiya ng kidlat ay nagsimulang sumanib sa mga bola ng kidlat sa kanyang kamay, na hinuhubog ang mga ito sa 2 spike ng kuryente na lumipad kay Francis.
Sagradong katawan ng kidlat. Na-activate ni Francis ang sacred lightning body nang walang kahit isang kurap ng emosyon. Boom! Hiss! 5 kulay na kidlat ang dumaloy sa kanyang katawan habang ang isang nakapipigil na presyon ay idiniin sa kanyang paligid. Nagulat si Quasi-God Thundercry. Hindi niya inaasahan na si Francis ay isang eksperto sa pagpapalakas ng katawan sa Dao of Lightning. Bukod dito, ang lightning intent ni Francis ay umabot na rin sa level 2. Ang katawan ni Francis ay lubhang mabigat. Ang pressure na naramdaman ni Quasi-God Thundercry ay naging dahilan para hindi komportable ang buong katawan niya. Gayunpaman, walang ideya si Quasi-God Thundercry na hindi man lang ginagamit ni Francis ang kanyang buong lakas. Kung gagamitin ni Francis ang kanyang buong kapangyarihan, kahit ang Quasi-God na si Korra ay hindi magiging katapat para sa kanya, ngunit magdudulot siya ng labis na kaguluhan kung gagawin niya ito. Marami pa ring kaaway na nakatingin si Francis mula sa mga anino, kaya pinili niyang itago ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Bang! Ang kidlat ng Quasi-God Thundercry ay tumama sa katawan ni Francis. Pagkatapos ng maikling sagupaan sa pagitan ng dalawang magkaibang uri ng kidlat na ito, nabigo ang pag-atake ng Quasi-God Thundercry na makapinsala kay Francis. Boom! Ginamit ni Francis ang kanyang lakas at banal na kapangyarihan upang lumikha ng 5 kulay na kidlat na kamao. Haha, gusto mo ba akong saktan ng ganyang atake? Parang kidlat ang paggalaw ng Quasi-God Thundercry habang umaatres siya para maiwasan ang pag-atake ni Francis. Boom! Ang kakilakilabot na pagkidlat ng kidlat sa entablado ay walang tigil na humampas sa nakapalibot na hanay. Sa maikling sandaling ito, nagpalitan silang dalawa ng maraming galaw. Bilang isang eksperto sa pagpapalakas ng katawan ng Lightning Dao, si Francis ay may napakataas na panlaban sa kidlat. Samantala, ang Quasi-God Thundercry ay napakabilis at kayang iwasan ang bawat isa sa mga nakamamatay na pag-atake ni Francis. Hindi inaasahan ng mga manunood na lalaban si Francis sa ganoong kapantay na mga termino sa Quasi-God Thundercry. Tanging ang Quasi-God Thundercry mismo ang nakakaalam na siya ay nasa napakahirap na sitwasyon. Sa tuwing lalapit siya kay Francis, nakakaramdam siya ng invisible pressure sa kanyang katawan, at hindi niya nagawang saktan ang isang buhok sa katawan ni Francis. Bilang karagdagan, maaaring lumitaw na naiwasan niya ang lahat ng pag-atake ni Francis, ngunit palaging may ilang mga alon ng lakas na hindi mahahalata ng normal na tao na tatama sa kanyang katawan. Habang lumalaban siya, mas nagulat si Quasi-God Thundercry. Hindi niya kayang saktan si Francis. At tila pinaglalaroan lang siya ni Francis, relaxed at kontento habang unti-unti niyang inaahit ang lakas ng Quasi-God Thundercry. Libong kidlat. Nipatikip ng ngipin si Quasi-God Thundercry habang sumasabog ang kanyang katawan sa mga alon ng kidlat. Kasabay nito, ang kidlat na dumadaloy sa entablado ay naging mas nakakasilaw nang magsimula itong umikot sa Quasi-God Thundercry. Ano ang nangyayari? Ginagamit ng Quasi-God Thundercry ang Thousand Lightning Flash. Ginawa niya ang kanyang reputasyon sa discarding iyon. Maaaring masyadong matigas ang katawan ng golden-haired brat na iyon. Malamang na plano ni Quasi-God Thundercry na gamitin ang pag-ataking ito para masira ang kanyang depensa at talunin siya sa isang strike. Ang ilang mga tao sa karamihan ay naiwang nalilito sa pag-unlad na ito at nagsimulang mag-isip-isip. Sa kanyang pavilion, itinuon ni Quasi-God Felix ang kanyang tingin kay Francis. Ang lakas ng brat na ito ay hindi masama. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Break. Napaungol si Quasi-God Thundercry habang ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang nagninangas na kidlat na bumaril patungo kay Francis. Panahon na para tapusin ito, mahinang ungol ni Francis, isang nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha. Boom! Bang! Ang gitna ng entablado ay sumabog sa mga arko ng kidlat, na ginawa ang madilim na gabi na kasing liwanag ng araw. Ang kidlat ay mabilis na nawala, at sa gitna ng entablado, isang tao ang tahimik na nakatayo, Francis. Ang Quasi-God Thundercry ay nakahiga sa harap ni Francis, ang kanyang katawan ay naitim na itim at ang kanyang aura ay mahina. Boom! Ang mga tao ay sumabog sa isang kaguluhan. Paano? Nawala siya. Paano natalo ang Quasi-God Thundercry?
Logically speaking, nang gumamit ang quasi-god Thundercry ng Thousand Lightning Flash, dapat natiyak ang pagkatalo ni Francis, ngunit ang resulta ay ganap na kabaligtaran. Ang kidlat ay masyadong maliwanag, kaya karamihan sa mga tao ay walang ideya kung paano nawala ang quasi-god Thundercry. Whoosh! Isang figure ang tumalon pababa sa entablado, isang tunay na Diyos mula sa pangkat ng quasi-god Thundercry. Ang elder na ito ay pinaulanan ng masamang tingin si Francis bago kinuha ang quasi-god Thundercry at umalis. Masyadong makapal ang balat ng batang iyon, matigas ang laman. Kung hindi, siya ang matatalo. Sa huli, iniugnay ng karamihan ang tagumpay ni Francis sa katotohanan na siya ay isang Lightning Daw body strength ng expert, isang direktang kontra sa quasi-god Thundercry. Nang matapos ang labanang ito, bumalik si Francis sa grupo ng Sky Haze Race. Brother Hanford, tinatago mo ba ang iyong lakas? Nalilitong tanong ni quasi-god Janfeng. Sa pakikipaglaban ni Francis kay Harry, ang kanyang enerhiya ng kidlat ay napakalakas, ngunit sa labanan ngayon, si Francis ay hindi nagpakita ng partikular na kahangahangang antas ng kapangyarihan. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na itinatago ni Francis ang kanyang lakas. Manam. Tumango si Francis, ngunit hindi na siya nagsalita. Gusto kong hamanin ang quasi-god na si Jinzin. Nayanig ang entablado nang lumitaw ang isang kabataang may maitim na dilaw na katawan, isang matalim na balangkas na mukha, at malusog na kutis. Ang quasi-god Jinzin na gusto niyang hamanin ay nirerango sa ika-20 sa quasi-god ranking. May isang taong gustong hamanin ang isang kababalaghan ng quasi-god ranking ay lumitaw na. Agad na natuwa ang mga tao. Kung gusto mong hamanin ang quasi-god na si Jinzin, kailangan mo munang lampasan ako. Isang figurang nakadamit na gininto ang lumabas mula sa pangkat na kinabibilangan ng quasi-god na si Jinzin. Maraming mga henyo ang dumating sa gulong martial gathering upang hamanin ang mga kahangahangang quasi-god ranking. Gayunpaman, ang mga kahangahangang ito ay hindi handang tanggapin ang bawat hamon, kaya ginamit nila ang discarding ito. Kung may humamon sa isang prodigy ng quasi-god ranking, ang paksayon na kinabibilangan ng prodigy ay magpapadala ng ibang tao upang makipagkita muna sa challenger. Pagkatapos lamang talunin ng individual na ito magkakaroon ng karapatang labanan ang quasi-god ranking na kababalaghan. Okay. Magpapainit ako sa iyo. Ang kabataang may maitim na dilaw na balat ay nagsimulang lumakas sa lakas, at isang ulap ng madilim na dilaw na alikabok ang nagsimulang tumakip sa entablado. Ito ang namangha ang kabataang nakasuot ng ginto. Nararamdaman niya na ang kanyang kalaban ay tila na kontrol ang kalikasan at na siya ay kasalukuyang pinahihina ng isang napakalaking presyon. Golden Radiance Slash. Nagpaputok ng matalas na gininto ang ilaw ang binatilyong nakadamit na gininto ang patungo sa lalaking may dilaw na balat. Kainin mo ang kamao ko. Ang dilaw na balat na lalaki ay gumuhit ng enerhiya ng Earth, na naging sanhi ng dilaw na lupa na umikot sa paligid ng kanyang mga kamao habang siya ay sumuntok. Nakakatakot na lakas. Pagkatapos ng palitan na ito, nagsimulang kumilos ng mas maingat ang binata na nakasuot ng gininto ang damit. Makapangyarihan ang lalaking ito na may maitim na dilaw na balat, at kahanga-hanga ang kanyang depensa. Maging ang kanyang mga pag-atake sa metal daw ay magiging napakahirap na makalusot. Nagsimula na ring bigyang pansin ng mga manunood ang lalaking dilaw ang balat na ito. Pambihira na nagawa niyang makipaglaban ng pantay-pantay sa isa pang henyo mula sa pangkat ng quasi-god na si Jinzin. Maaaring ang taong ito ang henyo na natuklasan ng Submerged Dragon Sect ilang taon na ang nakararaan. Nabalitaan ko na mayroon siyang mutant na sinaunang bloodline. Sa sobrang dami ng tao, hindi maiwasang may ilang taong nakakaalam sa background nitong lalaking dilaw ang balat. Isang mutant na sinaunang bloodline. Ang balitang ito ay nagpadala ng pagkabigla sa karamihan. Habang ang iba't ibang lahi ay nag-asawa, minsan ay nangyayari ang mga mutasayon sa mga sinaunang linya ng dugo. May mabuti at masamang mutasayon, ngunit ang lalaking may maitim na dilaw na balat ay malinaw na nagmana ng magandang mutation. Boom! Bang! Bumagsak! Lalong tumindi ang laban sa entablado. Ang kabataang nakasuot ng ginto ay unti-unting nawawala ng lakas at nagsisimula pang ang umiwas sa direktang labanan. Gusto kong makita kung saan ka maaaring tumakbo. Malakas na tumawa ang lalaking dilaw ang balat.
Umiikot ang lakas ng kanyang kakaibang bloodline, pinaghahampas niya ang kanyang mga palad sa lupa. Brerum. Agad na nagsimulang magtipon ang madilim na dilaw na lupa sa entablado, na lumikha ng matataas na pader ng lupa na pumapalibot sa dalawang mandirigma. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mga pader ng lupa ay ganap na nakakubli sa kanilang labanan. Tanging ang mga may makapangyarihang divine sense lamang ang nakakakita sa mga pader na ito na nabuo mula sa espesyal na kapangyarihan ng bloodline upang obserbahan ang labanan sa loob. Bees. Inactivate ni Francis ang see-through na kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Sa isang iglap, ang lahat bago si Francis ay naging isang mundo ng mga gintong particle. Nakikita na ni Francis ang mga pader na lupa. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Francis habang bumababa ang kanyang tingin sa ibaba ng fighting stage. May tao sa ilalim ng lupa. Gumugulong ang kanyang isip sa gulat, ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang makita kung ano ang nangyayari. 12:22. Nakalimutan na ni Francis ang tungkol sa labanang nagaganap sa entablado. Ang kanyang mga mata ay ganap na nakatutok sa ilalim ng lupa. Sa kailaliman ng lupa, isang lalaking may itim na balat ang naka-cross-legged sa harap ng isang batong pinto, isang bilog na disk sa kanyang kamay. May lumitaw na isang uri ng protection array sa bato pinto. Ang core ng array na ito ay isang pentagon na nagbuhos ng enerhiya ng 5 elemento sa natitirang bahagi ng array. Natuklasan ni Francis na, nang walisin niya ang kanyang divine sense dito, wala siyang maramdaman. Gayunpaman, ang kanyang kaliwang mata ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang tinitingnan ay totoo. Ito ay malinaw na ang itim na balat na lalaki ay naglatag ng isang uri ng pagtatago ng hanay. Ano ang nasa likod ng array na iyon? Si Francis ay labis na mausisa. Ang taong ito ay nagsasagawa ng napakalaking panganib sa pamamagitan ng pagsisikap na sirain ang ceiling array sa ilalim ng mga paa ng napakaraming quasi-gods at true gods. Ano kaya ang nasa likod ng pintong iyon? Kailangang sulit ang lahat ng panganib. Hindi ito nag-isip ng husto upang hulaan na mayroong ilang kamangha-manghang kayamanan sa loob. Ako lang ang nakakaalam nito hanggang ngayon. Kaya kung maghintay hanggang sa matapos ang martial gathering para pumunta, pero hindi ako kalaban niya mag-isa. Medyo nabalisa si Francis. Ang lalaking may itim na balat na ito ay napakalakas, sa antas ng kahit isang rank 5 true god. Kahit na gamitin ni Francis ang lahat ng paraan na kanyang magagamit, hindi pa rin niya magagawang makipaglaban sa lalaking iyon kung mag-isa siyang pumunta. Ngunit kung hahayaan niyang malaman ng lahat na naroon ang bagay na ito, mahihirapan siyang makakuha ng anuman mula rito, kaya walang pakinabang sa kanya ang paggawa niyan. Baka pwede ko siyang i-collaborate. Isang mapanlinlang na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Francis. Boom! Bang! Bumagsak! Sa entablado, biglang sumabog ang matibay na pader na lupa. Bumagsak sa lupa ang binatilyong nakadamit na ginto at hindi bumangon. Haha, sa susunod, makakalaban ko na si quasi-god Jinzin. Excited na tawag ng lalaking dilaw ang balat. Nanalo siya. Ibig sabihin, para sa kanyang susunod na laban, may pagkakataon siyang lumaban sa isang henyo ng quasi-god rankang. Nagkagulo ang mga tao. Ang karamihan sa kanila ay walang ideya kung paano natalo ng lalaking madilaw ang balat sa kabataang nakadamit ginintoang. Gayunpaman, inaasahan nilang lahat ang isang henyo sa quasi-god rankang na umaakyat sa entablado. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga quasi-gods na naroon ang nagnanais na lumahok sa susunod na quasi-god rankang competition, at tiyak na walang masama sa pagkakaroon ng reference. Quasi-god Jinzin, hindi mo maaaring pretuhin ng basta-basta ang taong ito, babala ng isang nakasuot na gintong elder sa tabi ng quasi-god na si Jinzin, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matalim na liwanag. Ang batang ito ay miyembro ng Earth Rock race, ngunit ang kanyang bloodline ay may sapat na mutated na maaari siyang mag-rank sa nangungunang 500 sa 10,000 ancient races, patuloy ng nakasuot na gintong elder. Masyado kang minamaliit ng tingin sa akin. Ang maladyos na mga mata ni Jinzin ay walang pakialam. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Ang gulong martial gathering ay may tuntunin na ang isang tao ay hindi makakalaban ng dalawang magkasunod na laban. Dahil dito, nang makaalis na ang dalawang mandirigmang ito sa entablado, isang pulutong ng mga tao ang sumugod sa susunod.
Ang quasi-god na si Mogo ay kabilang sa pulutong na ito, gayon din ang mga tao ng Sky Water Yao race at ilang iba pang quasi-gods na gustong talunin si Francis sa harap ng quasi-god na si Kore sa pag-asang makuha ang kanyang pabor. Kahit na si quasi-god Janfeng ay naninangil. Whoosh! Isang figurang nakasuot ng puti ang unang nakarating sa entablado. Gusto kong humiling ng isang nakapagtuturo na labanan kay Good Sir. Ang lalaking nakaputing damit na ito ay tumitig kay Francis at nagbigay ng masamang ngiti. Ang taong ito ay walang iba kundi si Harry ng Sky Water Yao race. Noong nakaraang pagkakataon, nagawa lang ni Francis na talunin at mahuli siya dahil ang hamak na pasang iyon ay biglang lumitaw at nasugatan siya ng husto. Bukod dito, nasaksihan lang ni Harry ang lakas ni Francis kanina at nakita niya na hindi ito nagbago ng malaki. Matapos ang kanyang sariling pagkatalo, si Harry ay bumalik sa kanyang lahi at masiglang nagsimulang pahusayin ang kanyang lakas. Nakagawa siya ng mga malalaking hakbang at hangganan sa bawat aspeto, at ang kanyang kapangyarihan ay tumaas. Sa pagkakataong ito, lubos siyang kumpiyansa na kaya niyang talunin si Francis sa isang patas na laban. Isa pa ang humahamon sa kanya. Narinig ko ang nakalipas na mga taon na ang lalaking may gintong buhok na ito ay may isang uri ng salungatan sa Sky Water Yao race. Ang lahat ay muling nakatuon kay Francis. Bagamat hindi si Harry ang pinakamalakas sa Sky Water Yao race, ang Sky Water Yao race ay isa pa ring pick for star faction. Kaya, malamang na mas malakas si Harry kaysa quasi-god Thundercry. Isa pa ang nauna sa akin. This time, tapos na siya. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni quasi-god Mogo. Malamang na mas malakas pa si Harry kaysa sa kanya. Ang pagkatalo ni Francis ay natiyak. Naglakas loob ka pa ring hamanin ako. Mukhang hindi mo natutunan ang iyong leksyon. Tumawa si Francis habang bumababa sa stage. Ang mga salitang ito ay nagpadala ng pagkabigla sa mga manunood. Hindi ko akalain na ang batang ito na may gininto ang buhok ay nakalaban na ni Harry noon. At parang si Harry ang nawala. Karamihan sa mga manunood dito ay walang ideya kung anong uri ng sama ng loob ang umiiral sa pagitan ni Francis at ng Sky Water Yao race. Naghahanap ka ng kamatayan. Si Harry ay lubos na nagalit sa mga salita ni Francis, at agad niyang isinaaktibo ang kanyang bloodline at sinisingil. Sabik na sabik siyang talunin at hiyain si Francis kaya na-activate niya ang kanyang bloodline sa lalong madaling panahon. Buzz! Bees! Ang katawan ni Harry ay naging kalahating transparent na likido, lumulutang sa hangin na parang water Yao spirit. Sa ilalim ng kanyang mga paa, nagsimulang umikot ang isang whirlpool ng hangin at tubig. Boom! Swoosh! Habang siya ay gumagalaw, ang whirlpool sa ilalim ng mga paa ni Harry ay lumaki at lumaki, ang kapangyarihang nasa loob nito ay mas nakakatakot kaysa dati. Ang wind water intent ni Harry ay umabot na sa level 2. Kinawian ni quasi-god Brent ang kanyang fan at bahagyang tumango bilang pagsang-ayon. Mukhang nagalit si Harry sa paraan ng pagtrato ni Francis sa kanya, napakalakas ng loob na ang lahat ng kanyang potensyal ay nailabas. Mamatay! Tumakbo si Harry sa whirlpool ng hangin at tubig at sinugod si Francis. Mula sa malayo, ramdam ni Francis ang lakas ng pagsipsip at puggiling sa kanyang katawan. Swish! Na-activate na ni Francis ang Sacred Lightning Body, ngunit sa pagkakataong ito, mas pinalabas niya ang kapangyarihan nito. Physical Force Lightning Domain. Isang domain ng pisikal na puwersa na nabuo mula sa 5 kulay na kidlat ang lumabas mula sa Sacred Lightning Body ni Francis at nilamon si Harry. Agad na nagsimulang bumagal si Harry. Kaluskos. Hiss. Ang 5 kulay na kidlat ay bumangga sa enerhiya ng hangin ng Harry, ang dalawa sa kanila ay neutralisahin ang isa't isa. Basag. Ipinalibot ni Harry ang kanyang wind water divine power, at ang whirlpool na nasa ilalim niya ay agad na lalong naging hibang. Boom! Bang! Ang lakas ng puggiling ng whirlpool ay dumurog sa physical force lightning domain. Sa kailaliman ng lupa, ang lalaking itim ang balat ay labis na nabalisa sa labanang nagaganap sa itaas niya. Kailan matatapos itong gulong martial gathering? Ang lalaking may itim na balat ay lubos na nagnanais na ang gulong martial gathering na ito ay matapos ng medyo maaga.
Sa sandaling ito, ang lalaking may itim na balat ay biglang napangiti sa gulat, isang mahinang boses ang nagsalita sa kanyang isipan. Greetings. Pwede ba tayong magtulungan? Ang boses ni Francis ay nagsalita. Sino ka? Lumikot ang ekspresyon ng lalaking may itim na balat. Hindi niya inaasahan na may makakadiscover sa kanya. Nakikipag-away ako sa itaas. Naparito ako upang makipagtulungan sa iyo. Tumawa si Francis. Hatiin mo sa akin ang kayamanan sa likod ng selyo, kung hindi, sasabihin ko sa lahat ng tao ang tungkol sa lihim na ito. Nagpatuloy si Francis. Kung gagawin mo iyon, wala kang mapapala dito. At saka, kung sasabihin mo sa lahat ang tungkol sa bagay na ito, magtataka sila kung paano mo nalaman ang nangyayari dito sa unang lugar. Kung sasabihin kong kasama kita, hindi ka nila hahayaan. Ang lalaking may itim na balat ay dahan-daang inayos ang sarili at binalikan si Francis. Si Francis ay isa lamang quasi-god. Medyo nauuna siya kung iniisip niyang makakakuha siya ng pantay na bahagi ng kayamanan ng Five Elements God Lord. Maaari ko lang masira ang array ng maaga. Pagkatapos, malalaman ng lahat, at walang maghahinala sa akin. Nag-message si Francis. May kakayahan ka rin ba? Napamura ang lalaking itim ang balat. Si Francis ay kasalukuyang nasa gitna ng labanan. Paano niya posibleng masira ang array nang walang nakakapansin? Boom! Bang! Bumagsak! Sa entablado, ang labanan sa pagitan nina Harry at Francis ay umabot sa isang lagnat. Screen ng pagkatay ng tubig. Ikinuyom ni Harry ang isang kamay niya, at ang dalawang napakalaking whirlpool ng hangin at tubig ay agad na lumitaw sa kaliwa at kanan ni Francis at nagsimulang pumikit para durugan siya ng paste. Napakalakas mo. Kailangan kong gamitin ang buong lakas ko. Biglang nagpahayag si Francis. Buong lakas. Nagulat si Harry. Siyempre, nahulaan niya na si Francis ay nagpipigil sa kanyang naunang labanan. Ngunit sino man ay magkakaroon ng ilang trump card na gagamitin lang nila kapag talagang kinakailangan. Walang pinagkaiba si Harry. Lalong naging excited ang mga tao. Mas binibigyang pansin nila si Francis kaysa sa isang kababalaghan ng quasi-god rankang. Kung sinabi ni Francis na gagamitin na niya ang kanyang buong lakas, natural na gusto nilang makita kung gaano siya kalakas. Swish! Ang kumikislap na 5 kulay na kidlat ay nagsimulang lumabas sa katawan ni Francis. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ginamit ni Francis ang 5 Elements Divine Power upang magpaputok ng 2 palad ng 5 kulay na kidlat sa kanyang kaliwa at kanan. Boom! Bang! Bumagsak! Ang 2 napakalaking whirlpool ay pinulbos. Ito ay 5 Elements Intent. Natigilan ang ekspresyon ni Harry na para bang binigyan siya ng matinding suntok. Sa kanyang unang pagkatalo, si Francis ay hindi nagtataglay ng anumang lakas ng intent habang siya ay nasa bingit ng pag-abot sa level 1 sa Windwater Intent. Ngunit ngayon, nang ang kanyang Windwater Intent ay umabot sa level 2, naintindihan na ni Francis ang 5 Elements Intent. Kahit na ang bawat individual na layunin ng 5 Elements Intent ni Francis ay nasa level 1 lamang, ang kanilang pinagsamang posibilidad ay higit na malampasan ang kanyang level 2 Windwater Intent. Harry, natalo kita sa huling pagkakataon, at sa pagkakataong ito, sa buong lakas ko, kaya pa rin kitang talunin. Si Francis ay nagbigay ng isang mapanuksong ngiti at sinisingil kay Harry ang kanyang 5 Elements Divine Power. Bagamat sinasabi ni Francis na ginagamit niya ang kanyang buong lakas, talagang pinipigilan pa rin niya ang karamihan. Halimbawa, aktwal na naabot ni Francis ang level 2 sa bawat elemento ng 5 Elements Intent, ngunit kumikilos siya na parang naabot lang niya ang level 1. Hindi. Dapat manalo ako. Masyadong naapektuhan si Harry kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Kaboom! Itinulak ni Harry ang kanyang bloodline sa limitasyon, na sinunog ang kanyang banal na kapangyarihan upang mag-transform sa isang napakalaking yaw mula sa karagatan. Pagpatay ng whirlpool. Sa isang malupit na ekspresyon, si Harry ay lubusang lumubog sa whirlpool sa ilalim ng kanyang mga paa. Boom! Ang napakalaking whirlpool ng hangin at tubig ay sumasakop na ngayon sa higit sa kalahati ng entablado, ang enerhiya ng Windwater sa loob nito sa galit na galit.
Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Francis ang Five Elements Divine Power, hiniram ang enerhiya ng mundo para magpaputok ng napakalaking bundok ng 5 kulay na kidlat. Boom! Bang! Pinilit ng nag-iisang palad na ito si Harry palabas ng whirlpool. Ipinalibot ni Francis ang kanyang Five Elements Divine Power at muling umabant. Boom! Bang! Bumagsak! Pagkatapos ng ilang sagupaan, si Harry ay malinaw na nawawala ng lakas. Natatalo siya. Matatalo si Harry. Hindi ko akalain na ang batang ito na may gininto ang buhok ay mauunawaan ang Five Elements intent, at naabot niya ang ganoong nakakatakot na level sa bawat intent. Sa kanyang lakas, makapasok siya sa quasi-god ranking. Nagdaldala ng mga manunood sa isa't isa. Sa mundong ito, ang mga malalakas ay iginagalang. Kung ang isa ay sapat na malakas, pinapayagan silang gawin ang anumang bagay. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Francis ay nakakuha ng kanilang pagkilala. Mayroong kahit ilang paksayo na ang mga tunay na Diyos ay nagsimulang mag-isip na dalhin si Francis sa kanilang panig. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na, sa ilalim ng lupa, mayroong isang tao na higit na nabalisa kaysa sino man sa kanila. 5 elementong layunin. Ang lalaking itim ang balat ay lubos na natulala. Nang gumamit si Francis ng Five Elements intent, na-absorb niya ang Five Elements energy ng nakapaligid na mundo. Natural na walang exception ang Five Elements energy ng array na nasa harapan niya. Kung patuloy na sinisipsip ni Francis ang nakapaligid na Five Elements na enerhiya, tiyak na maaapektuhan nito ang array at magiging maaga itong masira. Dahan-dahan. Sumasang-ayon akong magtrabaho sa iyo. Tumigil ka ngayon. Walang magawa ang lalaking may itim na balat kay Francis. 12:23. Dahan-dahan. Sumasang-ayon akong magtrabaho sa iyo. Tumigil ka ngayon. Walang magawa ang lalaking may itim na balat kay Francis. Hindi niya maaaring pahintulutan si Francis na sumipsip pa ng enerhiya sa paligid ng Five Elements. Kung hindi, ang array ay masisira ng maaga, at lahat ay malantad. Bukod dito, si Francis ay isang ordinaryong quasi-god lamang, kaya kahit na sila ay nagtutulungan, ang lalaking itim ang balat ay hahawak pa rin ng inisyatiba. Sa entablado ng pakikipaglaban, ang mga labi ni Francis ay pumulupot paitaas. Si Harry, na patuloy na tinutulak pabalik ni Francis, ay nanlumo at nagalit sa mahinang ngiti na ito. Si Harry ang umakyat sa entablado at nag-imbite kay Francis para sa isang laban. Siya ay naniniwala na siya ay aalis na matagumpay, na naghuhugas ng kahihiyan at kahihiyan mula sa kanilang unang pagtatagpo. Ngunit ang resulta ay isa na namang malungkot na pagkatalo. Whoosh! Ang 5 kulay na kidlat sa katawan ni Francis ay unti-unting umatras. Ngayong pumayag na ang lalaking may itim na balat na makipagtulungan sa kanya, hindi na kailangan ni Francis na ipagpatuloy ang paggamit ng Five Elements intent. Bilang karagdagan, ang enerhiya ng bloodline ni Harry ay naubos at ang kanyang katawan ay nasugatan ng husto. Kahit na walang paggamit ng Five Elements intent, hindi na nagawang makipaglaban ni Harry. Sa isa sa mga pavilion sa paligid ng entablado, isang kabataang nakadamit ng mapusyaw na pula ang sentro ng atensyon. Quasi-god Gavin, siya ay katulad mo, isang eksperto sa Five Elements intent. Humajejek ang isang cute at nakakatawang babae na nakatayo sa may pulang damit na kabataan. Paano maihahambing ang batang iyon sa quasi-god Gavin, 12 sa quasi-god ranking? Natatawang sagot naman agad ng taong malapit. 6 na miyembro ng quasi-god ranking ang dumating sa gulong martial gathering na ito. Si quasi-god Gavin ang prodigy na nirerango sa 12 sa quasi-god ranking. Ang bawat bahagi ng kanyang Five Elements intent ay nasa level 1 lang, ngunit naitaas ko na ang 2 sa aking intent sa level 2. Ang kahusayan ko sa paggamit ng Five Elements intent ay mas mataas din. Quasi-god Gavin ay nagsalita ng may casual na tono na nagpalabas ng lubos na kumpiyansa. Boom! Bang! Bumagsak! Sa entablado, si Francis ay umasa sa kanyang kakilakilabot na pisikal na lakas ng mag-isa upang sugpuin si Harry. Harry, pumayag ka na lang. Hindi ka kakampi para sa kanya.
Maraming miyembro ng Skywater Yao Race ang lihim na nagpadala ng mensahe kay Harry, na pinayuhan siyang pumayag. Sa entablado, ibinaba ni Harry ang kanyang ulo at pumayag. Ang pag-alis pa ay hindi hahayaan na talunin niya si Francis, ngunit ito ay magdaragdag sa kanyang kahihiyan. Swoosh! Swoosh! Nang pumayag si Harry, natapos ang labanan, at ang dalawang mandirigma ay umalis sa entablado. Bago makapagkomento ang mga manunood tungkol sa labanang ito, iba't ibang quasi-gods ang sumugod pababa mula sa 5 bundok patungo sa entablado. Kabilang dito ang lalaking may dilaw na balat na nanalo sa huling round. Siya ay sabik na magkaroon ng kanyang kapareha sa quasi-god Jinzin. Nako, isang pambihirang balingkinitang babae ang unang umakyat sa entablado. Babae rin ang napili niyang kalabanan. Dahil sa kung gaano kalakas ang golden-haired brat na iyon, hindi makatarungan ang iyong pagkawala. Sa Skywater Yao Race Party, inaliw ni quasi-god Brent si Harry. Batay sa lakas na ipinakita ni Francis, nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa quasi-god ranking. Tulad ng para sa quasi-god na si Brent, bagaman siya ay nireranggo sa ika-17, iyon ang kanyang ranggo mula sa huling pagkakataon. Ang kanyang lakas ay hindi na natiling hindi kumikibo pagkatapos ng lahat ng oras na lumipas. Dahil dito, tiwala si Brent na kaya niyang talunin si Francis. Ngunit paano kayang harmony ng isang makapangyarihang prodigy ng quasi-god ranking ang sinuman? Paano ito? Ang quasi-god Mogo ng Nether Ghost Race ay na-freeze sa lugar, ang kanyang mukha ay paralisado sa hindi makapaniwala. Ang hari ng Skywater Yao Race ay hindi katugma kay Francis. Paano naging ganito kalakas si Francis? Kung si quasi-god Mogo ay bumaba doon, mas masahol pa sana siya kaysa kay Harry. Ang lakas ng lalaking ito. Nakatitig si quasi-god Felix kay Francis, ang ekspresyon ng mukha nito ay patuloy na nagbabago. Siya ang orihinal na nagplano na ipahiya ng quasi-gods of Violet Nighthall si Francis para pasayahin si quasi-god Cora. Gayunpaman, napakalakas ni Francis sapat na malakas para makapasok sa quasi-god ranking. Nangangahulugan din ito na ang mga nasa quasi-god ranking lamang ang maaaring magdulot ng anumang banta kay Francis. Sa tabi niya, isang pahiwatig ng sorpresa ang makikita rin sa malabong mga mata ni quasi-god Cora. Samantala, ang mga eksperto ng True God ng Yellow Dragon Pavilion ay nag-uusap sa isa't isa. Ang batang iyon ay napakahusay. Kung maaari nating i-recruit siya, malulutas natin ang lahat ng ating mga problema sa isang iglap. Isang quasi-god ang nagbigay ng kanyang opinyon. Kung i-recruit nila si Francis, mawawala ng tagapagtanggol si Hannah at mahuhulog sa mga kamay ng Yellow Dragon Pavilion. Kung hindi siya susuko, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. At sa talento ni Francis, ang pagiging isang sinaunang Diyos sa hinaharap ay walang problema. Mahirap. Ang tunay na Diyos na si Zion ay lumuwa, may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Noon, tinanggap ni Francis ang kahilingan mula sa True God of Spirit Grassgate at dinala si Hannah sa harap mismo ng True God Zion. Kaya, ang tunay na Diyos na si Zion ay naniniwala na ang pagkuha kay Francis ay talagang imposible. Kung ganoon, patayin mo na lang silang dalawa. Sabi ng isang matanda na may malamig at masasamang ekspresyon. Kung hindi kailangan ng sitwasyon, talagang ayaw ng Yellow Dragon Pavilion na saktan ng isang henyo tulad ni Francis. Whoosh! Bumalik si Francis sa grupo ng Sky Haze Race, kung saan agad na nagtungo ang mga eksperto sa paligid upang batiin siya. Pagkatapos ng lahat, ang potensyal na ipinakita ni Francis ay sapat na upang patunayan na maaari siyang maging isang sinaunang Diyos sa hinaharap. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang Ancient God ay isa sa pinakamataas na antas na maaabot ng isang hegemon na maaaring makaimpluwensya sa isang buong rehiyon. Brother Hanford, sa iyong lakas, kung sasali ka sa gulong zone quasi-god ranking competition, siguradong makakasama ka sa top 20. Si quasi-god Janfeng ay medyo naiinggit kay Francis. Malakas si Janfeng, ngunit kailangan pa rin niyang lumakas ng kaunti para makapasok sa ranking. Ang kababalaghan mula sa Sky Haze Race at ang asul na buhok na matandang babae ay mas mainit din ang pakikitungo kay Francis.
Hindi pwede. Ang mga kahangahangang nasa top 20 ng quasi-god ranking ay lahat ay sobrang galing. Hindi sila maaaring maliitin, mapagpakumbabang sabi ni Francis. Sa gilid, hindi mapigilan ni Hannah na mapangiti sa kabab ang loob ni Francis. Nasaksihan na niya ang tunay na lakas ni Francis. Siya ay may kakayahang madaling pumatay sa isang rank 3 true god. Nangangahulugan ito na, kung sasali si Francis sa quasi-god ranking competition, siya ay makapasok sa top 10 o marahil ay mas mataas pa. Young Master Hanford, ang mga tao ng Yellow Dragon Pavilion ay nasa kanlurang bundok. Tama ang sinabi mo. Ang aking nakatatandang kapatid ay tunay na nagtaksil sa Spirit Grass Gate. Nagkasala si Hannah kay Francis. Pagkatapos ng lahat, siya ang dahilan ng problemang ito. Kung hindi siya pumunta para makipag-usap sa kanyang nakatatandang kapatid, ang mga tao mula sa Yellow Dragon Pavilion ay hindi natatawagan. Huwag na nating pag-usapan iyon ngayon. Makinig ka na lang sa akin mula ngayon, at kahit ano pa ang sabihin ko, huwag mo nang questionin ang mga desisyon ko. Ang mahinahon at matatag na boses ni Francis ay umalangaw-ngaw sa isip ni Hannah. Manam. Ang kalmado at walang takot na mukha ni Francis ay hindi maipaliwanag na nagpakalma kay Hannah. Sa tabi niya, ang nakatatandang kapatid ni Hannah ay tumingin kay Francis ng may paggalang, hindi alam na nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan. Bees. Ibinaba ni Francis ang kanyang focus sa ibaba ng fighting stage. Nagtatrabaho tayo ngayon, ngunit napakalakas mo. Paano kita mapagkakatiwalaan? Nagmensahe si Francis sa lalaking itim ang balat. Maaari lang tayong gumawa ng isang paalitang pangako sa ngayon. Sinisira ko ang hanay sa ngayon at hindi ako makaalis, at halatang hindi ka makakababa. Ang boses ng lalaking may itim na balat ay may bahid ng kawalan. Bagamat pumayag siyang makipagtulungan kay Francis, ang kasalukuyang sitwasyon ay nangangahulugan na ang kanilang kasunduan ay puro pasalita. Ang lalaking may itim na balat sa loob ay ngumisi. Ang mga verbal na kasunduan ay natural na walang mga paghihigpit, ngunit ano ang magagawa ni Francis tungkol dito? Si Francis ay isang maliit na quasi-god lamang. Kung maglakas loob siyang pumuntang mag-isa, mapapawi na lang siya. Maaari mong masaktan ng husto ang iyong sarili at mabawasan ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Ang matatag na boses ni Francis ay biglang umalangaw-ngaw sa isipan ng lalaking itim ang balat. Agad na napawi ang ngiti sa mukha ng lalaking may itim na balat. Makakaisip pa ng hamak na paraan ang brat na ito. Nagmura ang lalaking itim ang balat. Kung hindi siya pumayag, ipinapahiwatig niya na hindi niya sinasadyang makipagtulungan kay Francis noong una. Kaya, si Francis ay patuloy na gagamit ng 5 elements intent para pahinin ang seal. Hindi ko makontrol ang oras na masira ang array. Kung hindi masira ang array sa pagtatapos ng martial gathering, masasaktan ko ng husto ang sarili ko. Hindi tanga ang lalaking itim ang balat. Kung nasaktan niya ng husto ang kanyang sarili at nasira ang hanay habang nagpapatuloy pa ang martial gathering, pinirmahan na niya ang sarili niyang hatol na kamatayan. Okay. Sa wakas ay nagkasundo ang dalawa. Ang lalaking itim ang balat ay isang rank 5 true god. Kung ang hanay ay hindi pa nasira sa oras na ang martial gathering ay malapit ng matapos, ang lalaking may itim na balat ay kailangang saktan ang sarili upang magamit lamang niya ang 40% ng kanyang pinakamataas na lakas. Siyempre, walang sino man maliban sa lalaking itim ang balat ang makakapagtukoy kung gaano talaga kalubha ang sugat. Gayunpaman, hanggat may pinsala ang lalaking may itim na balat, kumpiyansa si Francis sa paghawak sa kanya, o hindi bababa sa hindi niya pananakot. Sabihin mo sa akin, ano ang nasa loob? Tanong ni Francis. Dapat itong lugar na ginamit ng 5 elements God Lord para sa liblib na paglilinang, paliwanag ng lalaking itim ang balat. Ang 5 elemento ng Diyos Panginoon. Si Francis ay namangha. Sa itaas ng mga sinaunang Diyos ay ang mga Panginoon ng Diyos. Ang mga God Lord ay yaong mga nakatayo sa tuktok ng ancient desolate realm of gods, at sila ay lubhang mailap na mga karakter. Ang simbolo ng 5 star na paksayon ay mayroon silang Diyos na Panginoon na namumuno sa kanila.
Siyempre, hindi lubos na pinaniwalaan ni Francis ang mga salitang ito. Pagkatapos gumawa ng kanyang kasunduan sa lalaking may itim na balat, sinimulan ni Francis na obserbahan ang martial gathering. Boom! Bang! Bumagsak! Sa entablado, katatapos lang ng labanan. Ang babaeng nauna sa entablado kaysa sa iba ay halos hindi na nagtagumpay sa kanyang kalaban. Nagpatuloy ang gulong martial gathering. Pagkatapos ng kanyang huling laban, wala nang nang-ahas na hamanin si Francis. Pagkatapos ng lahat, nagpakita si Francis ng lakas na maihahambing sa nangungunang 20 sa quasi-god ranking. Nakatitig si Francis kay quasi-god Mogo, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Damn! Ang brat na ito. Nagalit si quasi-god Mogo, ngunit wala siyang magagawa. Noong panahong iyon, hinamon niya si Francis at sinabing hindi mangangahas si Francis na umakyat sa entablado. Pero ngayon, siya naman ang hindi nang ahas. Alam ni quasi-god Mogo na hindi siya kalaban ni Francis. Ang tanging makukuha niya sa pag-akyat sa entablado ay isang masusing kahihiyan sa pamamagitan ng mga kamay ni Francis. Ang quasi-god na si Locke ay hindi rin nang ahas na umakyat sa entablado. Dati, noong naglalakbay si quasi-god Locke sa pamamagitan ng teleportation array, nabangga niya si Francis. Sa oras na iyon, hinabol niya at ng iba pang miyembro ng kanyang lahi si Francis, ngunit kalaunan ay napilitan silang sumuko sa paghabol. Kahit na wala ang bagay na ito, sina Locke at Francis ay nagkaroon pa rin ng kanilang alitan mula sa Wild Ancient Secret Dimension. Kaya naman, hindi nang ahas na umakyat sa entablado si quasi-god Locke. Boom! Bang! Isang malakas na boom ang nagmula sa entablado. Sa wakas ay nakabalik sa entablado ang lalaking dilaw ang balat. Walang pag-aalinlangan si quasi-god Jinzin at agad na lumipad pababa. Hahayaan kitang masaksihan ang kapangyarihan ng isang quasi-god ranking prodigy. Ipinahayag ni quasi-god Jinzin. Haha, enough talk. Mag-away tayo. Habang tumatawa ang lalaking dilaw ang balat, nagsimulang tumaas ang kanyang enerhiya. Ito ay magiging mabuti. I wonder kung ang mutant bloodline ng Submerged Dragon Sect ay kayang talunin ang quasi-god Jinzin. Minsan pa, naramdaman ng nanunood na mga quasi-gods at true gods ang kanilang sigasig. 1225. Ang hanay ng 5 elemento sa ilalim ng lupa ay napakahina na. Kung hindi dahil sa sinadyang bawasan ng lalaking may itim na balat ang kanyang bilis, nasira na ang array. Sa orihinal, sa pagtatapos ng gulong martial gathering, ang hanay ay magtatagal hanggang sa mawala ang lahat, kung saan maaaring masira ng lalaki ang hanay. Ngunit ngayon, ang ika-12 ranggo na quasi-god na si Gavin ay pumasok na sa entablado. Nagkataon, si quasi-god Gavin ay napakahusay sa 5 elements intent, at ginamit niya ito sa mas makapangyarihang paraan kaysa kay Francis sa kanyang pakikipaglaban. Hindi maganda, malamang na masira ang array. Nag-aapoy sa pagkabalisa ang lalaking may itim na balat sa ibaba. Buzz! Bees! Ang mga hiwa ng 5 elements na enerhiya sa array ay hinaila ni quasi-god Gavin. Maaari ko lang ihinto ang pagsira sa array. Agad na tinapos ng lalaking may itim na balat ang kanyang mga pagtatangka na basagin ang hanay at ibinaba ang disk na bato. Gayunpaman, ang 5 elements array na ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pagganap nito sa iba't ibang aspeto ay lubhang nabawasan, kasama na ang kakayahang mag-ayos ng sarili. Bukod dito, ang kakayahang mag-ayos ng sarili ng 5 elements array ay nakakuha ng bahagi ng enerhiya nito mula sa kalikasan. Ang quasi-god Gavin ay hindi lamang sumisipsip ng 5 elements energy ng array, kundi ang 5 elements energy ng mundo. Nangangahulugan ito na ang bilis ng pag-aayos ng 5 elements array mismo ay hindi makakasabay sa quasi-god Gavin na rate ng pagsipsip. Maaari ko lang itong iwanan hanggang sa langit. Nakaupo sa lupa ang lalaking may itim na balat at tinitigan ang hanay sa pintuan ng bato. Sa 5-star mountain, pinagmamasdan din ni Francis ang sitwasyon sa ilalim ng lupa. Boom! Bang! Bumagsak! Sa entablado, nakuha ni quasi-god Gavin at quasi-god Barry ang atensyon ng lahat sa kanilang labanan. Kahit na sina quasi-gods Felix at Cora ay nabighani.
Ang tanging tao na walang mood na pahalagahan ang kahangahangang labanan na ito ay si Francis. Si Francis ay nagsagawa ng napakalaking panganib sa pamamagitan ng pagbabante sa lalaking may itim na balat na makipagtulungan sa kanya. Ang martial gathering ay malapit nang matapos, at siya at ang lalaking may itim na balat ay hahanapin na sana ang lugar na ito kung saan ang Five Elements God Lord ay minsang naghiwalay. Ngunit bigla na lang, sumugod si Quasi-God Gavin at ginulo ang lahat. Ngayon, maaari lamang ipaubaya ni Francis ang lahat sa langit. Na-activate na ni Quasi-God Barry ang kanyang bloodline power. Isang Quasi-God sa tabi ni Francis na excited na tumawag. Sa entablado, ang Quasi-God na si Barry ay dahan-daang nagiging isang napakalaking butiki na may transparent na katawan ng berdeng kristal. Naglabas siya ng malawak na aura na ikinatakot ng mga tao. Malalasong ulap na nakapanlulumo ng kaluluwa. Napaungol si Quasi-God Barry. Kaboom! Ang malakristal niyang katawan ay biglang nagsimulang maglabas ng malangis na ambon na bumalot sa kanyang paligid. Ang kaluluwa ni Quasi-God Barry na nalalanta ang lason na ulap ay hindi lamang makakain sa sigla, ngunit nakakalason din sa kaluluwa, mahinang bulong ni Quasi-God Gavin sa kanyang sarili. Kilala niya ang lahat ng individual sa Quasi-God ranking tulad ng likod ng kanyang kamay. Napanatili ni Quasi-God Gavin ang kalmadong ekspresyon habang tahimik niyang pinapagana ang sarili niyang bloodline power. Bagamat si Quasi-God Gavin ay nireranggo ng dalawang lugar na mas mataas kaysa sa Quasi-God na si Barry sa Quasi-God ranking, hindi niya matatalo si Barry maliban kung ginamit niya ang kanyang bloodline na kapangyarihan. Ngunit kapag ginamit na niya ang kanyang bloodline power, ang kalalabasan ay magpapas siya. Buzz! Bees! Ang katawan ni Quasi-God Gavin ay biglang nabalot ng 5 kulay na ningning. Sa sandaling ito, ang 5 elementong enerhiya ng mundo ay galit na lumundag sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng linya ng dugo ni Quasi-God Gavin ay nagpapahintulot sa kanya na mag-transform sa isang espiritual na katawan na gawa sa 5 elemento na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa enerhiya ng 5 elemento ng mundo. Komento ni Quasi-God Janpeng, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa sandaling ito, ang Quasi-God na si Gavin ay tila isa sa kalikasan, ang bawat galaw at pagkilos niya ay gumagamit ng 5 elemento ng enerhiya ng mundo, bawat elemento ay puno ng napakalaking kapangyarihan. Tapos na. Nakatutok ang mga mata ni Francis. Nang gamitin ni Quasi-God Gavin ang kanyang kakaibang bloodline power, alam ni Francis na ang lihim na malalim sa ilalim ng lupa ay hindi maaaring manatiling lihim. Sa ilang sandali, papasukin kita sa aking little world. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Manatili ka lang doon, at magiging maayos ito, mensahe ni Francis kay Hannah. Ang lihim sa ilalim ng lupa ay malapit ng malantad, ngunit dahil binalaan si Francis, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong lumipat sa lupa at makakuha ng kaunting bagay para sa kanyang sarili. Bilang karagdagan, sa kasunod na kaguluhan, ang mga gustong gumawa ng gulo para kay Francis ay mahihirapang harapin siya. Damn! Itong 2 Quasi-God brats. Nagmura ang lalaking itim ang balat sa ibaba. Sa susunod na sandali, ang 5 element seal sa kanyang harapan ay tuluyang naglaho. Brerum. Biglang nagsimulang manginig ang 5-star mountain. Natigilan lahat ang mga nanonood. Gaano man kalakas ang itinapon sa labanan sa pagitan ng Quasi-God Gavin at Quasi-God Barry, hindi nito posibleng lindol ang lahat ng 5-star mountain. Bukod dito, ang entablado ay nagkaroon ng isang nagpapalakas na hanay. Kung hindi nito kayang tiisin ang mga laban ng napakaraming Quasi-Gods. Anong nangyayari? Natigilan si Quasi-God Barry, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ito ay ang Quasi-God na si Gavin ay naaayon sa mga puwersa ng kalikasan, kaya agad niyang naramdaman ang isang kakaiba sa loob ng 5-star mountain. Sa sandaling ito, ang pintong bato na nasa ilalim ng lupa ay sumabog sa hiwa-hiwalay, na naging isang pinto na gawa sa baluktot na 5 kulay na liwanag. Ang lakas ng pagbuhos ng enerhiya ng intent ay naging sanhi ng pagyanig sa buong rehiyon. Brerum.
Ang matinding pag-alog na natanggap ng rehiyon ay lumikha ng hindi mabilang na mga bitek, kung saan bumauhaw ang mayaman at malawak na daloy ng enerhiya. May kayamanan sa ilalim ng 5-star mountain. Agad na sumigaw si Francis, ang kanyang tawag ay agad na umaakit sa pansin ng lahat. Kayamanan. Kayamanan sa ilalim ng lupa. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa 5-star mountain. Quasi-God Jianfeng, may kayamanan sa ibaba. Aalis muna ako. Dinala ni Francis si Hana sa kanyang Illusion City Little World. Sa Illusion City, walang magagawa si Hana kahit na gusto niya. Bang! Ginamit ni Francis ang Earth Escape at naglaho sa lupa. Brother Hanford, huwag magmadali. Nais siyang pigilan ni Quasi-God Jianfeng, ngunit huli na siya. Alam ni Francis na may kayamanan sa ibaba, kaya dumiretso siya sa loob. Gayunpaman, ang iba pang mga taong naruroon ay nag-aalinlangan pa rin. Pagkatapos ng lahat, maaaring mayroong ilang kakilakilabot at hindi kilalang panganib doon. Pero kung isang tao ang manggenguna, lahat ay susunod para hindi mahuli. Swish! Ang quasi-god na si Gavin ay natunaw sa lupa at nagsimulang mabilis na lumubog sa lupa. Pagkatapos umalis sa entablado, nag-drill si quasi-god Barry sa lupa. Tara na. Pinangunahan ni Quasi-God Felix ang True God experts ng Violet Night Hall sa paghukay sa lupa. Ang iba pang mga Quasi-God na eksperto sa paligid ng 5-star mountain ay nagsimula ring maghukay sa lupa. Isantibi muna ang dilaw na buhok na iyon. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa ibaba. Sabi ni True God Zion ng Yellow Dragon Pavilion. Mas pinapahalagahan pa rin ng mga individual ang personal na pakinabang. Kung ikukumpara kina Francis at Hana, nakita ng tunay na Diyos na si Zion na mas nakatutokso ang kayamanan at kayamanan. Isang malayang dimensyon. Tinitigan ni Francis ang pinto ng nakapilipit na 5 kulay na liwanag sa kanyang harapan. Si Francis ay bihasa sa Earth Escape at siya ang unang nahukay sa ilalim ng lupa, kaya siya ang unang dumating. Ngunit alam ni Francis na, bago pa man siya dumating, may ibang nakapasok na. Iyan ay isang lihim na sukat. Nakarinig si Francis ng mga sigaw ng alarma at sorpresa na nagmumula sa hindi kalayuan sa likuran niya. Walang sino man ang maaaring umasa na mayroong hindi kilalang lihim na dimensyon sa ilalim ng 5-star mountain. Habang nagsimulang lumapit ang ilang tao sa pasukan, dumaan si Francis. Sa susunod na sandali, si Francis ay nagpakita sa harap ng isang marangyang palasyo na umakyat sa langit. Ang buong palasyo ay naglabas ng mabigat na 5 elements intent na enerhiya, at ang hangin ay makapal na may purong yuan chi. Ang lugar na ito ay dapat na tirahan ng 5 elements God Lord. Nakatutok ang mga mata ni Francis. Hindi niya inaasahan na mayroong isang palasyo sa loob ng independenteng sukat na ito. Ang palasyong ito ay talagang napakalaki, ilang beses na mas malaki kaysa sa kabuuan ng 5-star mountain. Swish! Swish! Hindi nagtagal, lumitaw ang ilang figure sa tabi ni Francis. Bukod sa 4 na True Gods, ang iba pa sa kanila ay mga kahangahangang kaunti lang sa mga henyo sa Quasi-God ranking. Anong klaseng lugar ito? Lahat sila ay may pagkamangha at kaba na mga ekspresyon habang maingat nilang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Swish! Swish! 12 ng mga figure ang lumitaw sa itaas ng napakalaking palasyo. Lahat ay ipapadala sa palasyong ito. Sumikip ang puso ni Francis. Bagamat napakalaki ng palasyong ito, kung papasok ang lahat, ito ay masyadong masikip. Kung may lumitaw na kayamanan, isang madugong patayan ang mangyayari. Kahit na may space-time robe, si Francis ay hindi nang ahas na sumali. Tama, nasaan ang lalaking itim ang balat? Biglang naalala ni Francis na dapat na unang dumating ang lalaking itim ang balat. Mukhang naintindihan naman ng lalaking itim ang balat sa lugar na ito. Nangangahulugan din ito na malamang na alam niya kung saan nakatago ang pinakamagandang kayamanan. Bees. Lumipad si Francis sa kalangitan, gamit ang kanyang kaliwang mata upang hanapin ang posisyon ng lalaking may itim na balat. Hindi ganoon kalaki ang palasyo, kaya mabilis na nascan ni Francis ito. Gayunpaman, mayroong maraming mga lugar sa palasyo na ito na may lubhang mabigat na mga hadlang.
Maging ang gininto ang mata ni Francis ay kailangang gumastos ng kaunting pagsisikap upang makita ang mga ito. Natagpuan siya. Mabilis na natuklasan ni Francis ang lalaking itim ang balat. Swish! Nagpaputok ng mga gininto ang pakpak sa likod ng kanyang likuran, diretsyong lumipad si Francis papunta sa malamis na interior ng palasyo. Manlulupig, mamatay ka. Pagkaliko, bigla siyang sinalubong ng nakakabinging dagandong. Yao God ba iyon? Nanlamig ang tingin ni Francis. Sa ancient desolate realm of gods, ang napakalaking sinaunang beast ay malinaw na makakapag-cultivate sa heavenly divine realm, ngunit kahit ilang ordinaryong Yao beasts at Yao spirits ay magagawa rin ito. Nang makarating sila sa heavenly divine realm, nakilala sila bilang Yao gods. Ang palasyong ito ay mayaman sa yuan-chi at puno ng lakas ng layunin. Mas kakaiba kung hindi ipinanganak ang mga Yao spirits dito. Hindi man lang nagulat si Francis. Boom! Bang! Bumagsak! Isang malaking halimaw na nabuo mula sa mga higanteng bato ang biglang nagsimulang umapak kay Francis. Biglang sumuntok ang halimaw, naninikip sa paligid. Isa lang itong rank 2 Yao God, ngunit mayroon itong level 2 Earth Intent. Natigilan ang ekspresyon ni Francis sa gulat. Logically speaking, ang mga ordinaryong Yao Beast at Yao Spirits ay mas mababa sa mga mas mataas na ranggo na sinaunang hayop. Ngunit kahit na marami sa rank 1 True Gods ng mga sinaunang lahi na ito ay hindi nakakuha ng level 1 sa anumang layunin. Swish! Inilibot ni Francis ang kanyang sacred lightning body na bumaril sa Yao God bilang isang 5 kulay na bola ng kidlat. Sa isang napakalaking boom, ang halimaw na bato ay hinaipan sa pira-piraso ng epekto. Ano ito? Sa sandaling pinatay niya ang Yao God, nahulog sa kanyang mga kamay ang isang hugis kastanyes na dilaw na kristal. Habang hawak niya ang dilaw na kristal, agad niyang naramdaman ang isang malinaw na Earth Intent. Ito ay hindi isang God Crystal, ngunit mas espesyal ito. Makakatulong ito sa akin na maunawaan ang enerhiya ng intent. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Francis. Matapos alisin ang dilaw na kristal, ipinagpatuloy ni Francis ang pagtugis sa lalaking itim ang balat. Tiwala si Francis na, kung susundin niya ang lalaking may itim na balat, makakarating siya sa isang lugar na may mas malaking kapalaran. Maraming Yao Gods, ngunit ang taong iyon ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa True God Zion. Ito ang conclusion na nakuha ni Francis sa pamamagitan ng pagmamasid sa lalaking may itim na balat na nakikipaglaban sa kanyang kaliwang mata. Hindi masamang magkaroon ng isang makapangyarihang eksperto tulad ng gabay na ito at ay clear ang landas para sa akin. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Ang lalaking may itim na balat ay nilinis ang landas na kanyang tinatahak ngayon, na pinangangalagaan ng marami sa mga makapangyarihang Yao Gods. Para sa kadahilanang ito, nakatagpo si Francis ng ilang mga hadlang. 1226. Ang lahat ng dumalo sa gulong martial gathering, kabilang ang mga manunood, ay nagsimulang lumitaw sa harap ng napakalaking palasyo sa pamamagitan ng 5 kulay na landas. Ang ilan sa mga taong ito ay maswerte na direktang na-teleport sa mga treasure room sa palasyo, kung saan naghihintay lamang na kunin ang mga mahahalagang bagay. Ngunit mayroon ding mga taong hindi pinalad na madala sa mga danger zone kung saan maaari lamang nilang isumpa ang kanilang kapalaran habang sila ay namatay sa ilalim ng isang mandurumog ng mga Yao Gods. Boom! Bang! Bumagsak! Umalangaw-ngaw sa buong palasyo ang mga tunog ng matinding labanan. Karamihan sa mga taong dumating sa gulong martial gathering ay pangkat-pangkat. Para sa kadahilanang ito, ang karamihan ng mga tao sa palasyo ay kumilos sa mga squad. Ito rin ay mas ligtas sa ganitong paraan. Patayin. 2 quasi-gods, 2 true gods, at 2 Yao Gods ang nasangkot sa isang matinding labanan. Isang Yao God ang ikatlong ranggo, at ang buong katawan nito ay nabuo mula sa kahoy at baging. Ang mga pag-atake nito ay hindi karaniwan, at ang sigla nito ay matibay. Ang ibang Yao God ay ranggo ika-4. Ito ay isang nakasisilaw na gininto ang liwanag na maaaring magbago ng anyo sa kalooban. Mabilis at mabangis ang mga pag-atake nito, na ikinagulat ng mga tao.
Gayunpaman, itong gininto ang liwanag na Yao God ay may mas mahinang depensa at sigla. Boom! Bang! Bumagsak! Pagkatapos ng isang round ng labanan, ang pangkat ng 4 ay nagtagumpay sa pagpatay sa dalawang makapangyarihang Yao God na ito. Ito ang mga intent crystals. Ang ranggo ng 4 na tunay na Diyos sa grupong ito ay tumitig sa mga kristal na hugis kastanyes na lumulutang palabas sa katawan ng mga Yao Gods dahil sa gulat. Pinahintulutan ng mga intent crystal ang isa na maunawaan ang enerhiya ng intent sa loob ng kristal. Maliban sa ilang kakaibang lugar kung saan ang mga kristal na iyon ay lumago ng mag-isa, maaari lamang makuha ang mga ito sa pamamagitan ng ilang hindi kapani-paniwalang eksperto na lumilikha ng mga ito gamit ang kanilang sariling intent energy. Maraming makapangyarihang paksayon at lahi ang gumamit ng intent crystals upang tulungan ang mga mahuhusay na individual ng kanilang mga paksayon na linangin at maunawaan ang layunin. Hindi katakataka na ang mga Yao God na ito ay nagtataglay ng napakalalim na intent energy. Mayroon silang intent crystal sa kanilang mga katawan. Kumikislap ang mga mata ng matanda. Kahit bilang rank 4 True God, bihira siyang makakita ng intent crystals. Pero ngayon, bigla na lang siyang nagmamay-ari ng 7 sa kanila. Palalimin pa natin. Ang matanda ay labis na nasasabik. Ang antas ng panganib ng palasyong ito ay napakababa, ngunit ang mga kayamanan sa loob ay napakamahal. Bilang unang grupo sila ay nanindigan upang makakuha ng pinakamaraming. Hindi magtatagal hanggang sa kumalat ang balita tungkol sa treasure ground na ito, na tiyak na magdadala ng unos ng dugo at bumagsak sa palasyong ito. Pinaghiwalay ng maraming pader mula sa maliit na pangkat na ito, si Francis ay nakikipaglaban sa isang Yao God. Isang rank 3 Yao God na may level 3 water intent. Napakalakas. Si Francis ay may medyo seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit ngayon, wala ni isa sa maraming layunin ni Francis ang nakaabot sa level 3. Sa kabilang banda, ang mga Yao Gods ng lugar na ito ay lahat ay umabot sa isang antas ng intent na katumbas ng kanilang cultivation, na ginagawa silang lahat na hindi pangkaraniwang makapangyarihan. Gayunpaman, tila hindi sila nagtataglay ng anumang malalim na kasanayan sa pakikipaglaban, at hindi rin sila nagtataglay ng mga banal na sandata. Brat, masyado kang mahina. Mamatay ka. Isang halimaw ng isda na may malinaw na malalim na asul na katawan ang nagbukas ng mabangis na bibig at umungal. Sa 5 elemento, tinutumbasan ng earth ang tubig. Inilibot ni Francis ang Sacred Lightning Body gamit ang kanyang Earth Divine Power para mag-apply ng Physical Force Lightning Domain. Sa isang iglap, ang hugis isda na Yao God ay natali ng domain energy ni Francis. Kling-klang. Isang itim na metal na tatsulok ang lumitaw sa mga kamay ni Francis, na pagkatapos ay naging isang higanteng palakol. Ipinalibot ni Francis ang kanyang 5 elements divine power, na ginawang madilim na dilaw na kidlat ang 5 kulay na kidlat. Kahit na ang 5 elemento ay isang pagsasanib ng lahat ng 5 elemento, maaari pa ring i-convert ng isa ang isang elemento sa isa pa. Bagamat malakas ang 5 elemento ng banal na kapangyarihan, kung gagawin ng isa ang iba pang 4 na uri ng divine power sa Earth Divine Power, ang mga epekto ay magiging pambihira. Pop! Hiss! Binalot ni Francis ang higanteng palakol sa madilim na dilaw na ningning na ito. Itinaas ito sa hangin, ibinaba niya ito sa isda na Yao God. Ang isda na Yao God ay nagbigay ng matinis na sigaw. Alab ng Wind Lightning Eye. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang magpaputok ng isang Soul Eye Bloodline technique sa Yao God. Ang mga kaluluwa ng Yao Spirits ay karaniwang hindi malakas, at ang soul intent ni Francis ay katumbas na ng pinakamataas na rank 2 True God. Ang isang Soul Eye Bloodline technique ay may kakayahang magdulot ng matinding pinsala. Kakrak! Isang apoy ng violet na kidlat ang sumabog sa kaluluwa ng isda na Yao God. Lumilamon ng langit na palad. Hindi binigyan ni Francis ng pagkakataon ng Yao God na makahinga, na inaatake ito sa pisikal pati na rin sa pag-iisip. Hindi nagtagal bago napatay ang isda na Yao God. Swish! Iniunat ni Francis ang kanyang kamay at kinuha ang 3 kristal na hugis chestnut, inilagay ang mga ito sa kanyang interspatial dimension.
Isinaaktibo ang kanyang kaliwang mata, muling pinagmasdan ni Francis ang lalaking itim ang balat sa unahan niya. Sa oras na ito, nakikipaglaban ang lalaking may itim na balat sa isang rank 4 Yao God. Ang lalaking itim ang balat ay humawak ng malinaw na kalamangan at mabilis na pinatay ang kanyang kalaban. Layunin ng anino at layunin ng sunog. Si Francis ay nakabuo ng ilang pag-unawa sa mga kakayahan ng lalaking may itim na balat. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay hindi kapani-paniwalang malakas, at may mataas na posibilidad na siya ay maging isang kaaway. Ngunit kung hindi ko pinangunahan ang taong ito, magiging napakahirap para sa akin na umabot dito. Nakangiting sabi ni Francis. Bukod dito, tila may tiyak na target ang lalaking itim ang balat. Wala siyang ginawa kundi patayin ang mga Yao Gods at sumulong, hindi pinapansin ang mga kayamanan sa gilid ng daan. Ito ay tiyak dahil napansin niya ito na sinundan ni Francis ang lalaking itim ang balat. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kaliwang mata upang obserbahan ang sitwasyon. Iyon ay natuklasan ng kanyang kaliwang mata na may malapit na bagay na hindi kapani-paniwalang mahirap makita. Pinalibutan ng mga makapangyarihang Yao God ang bagay na ito, na ang pinakamahina ay ang rank 3 Yao God. Hinula ni Francis na maaaring ito ang ultimong layunin ng lalaking may itim na balat. Buzz. Bees. Itinulak ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa limitasyon sa pagsisikap na makita ang bagay na iyon. Kalimutan mo na. Sa wakas ay sumuko si Francis sa pagsisikap. Kahit na maaari niyang gamitin ang origin energy ng kanyang God ay upang palakasin ang mga kakayahan nito, ito ay magiging lubhang mahina. Ang mga natamo ay hindi katumbas ng pagkalugi. Patuloy na lihim na sinundan ni Francis ang lalaking may itim na balat, inaalagaan ng sinumang Yao Gods na lumitaw sa daan. Ang iba pang mga koponan sa palasyo ay nagtatagpo rin sa lugar na ito. Kapag naiinip siya, makikita ni Francis kung ano ang nangyayari sa ibang lugar sa palasyo. Ang lugar na hindi nakikita ni Francis ay maaaring ituring na sentro ng napakalaking palasyong ito. Kapag naghahanap ng kayamanan, ang pinakadakilang kapalaran ay madalas na naninirahan sa pinakamapanganib na lugar o sa pinakasentro na lugar. Naunawaan ng lahat ang prinsipyong ito. Bagamat ang lalaking may itim na balat ay dumating bago ang lahat, siya ay nag-iisa at nakatagpo ng mas malakas na Yao Gods habang siya ay sumusulong. Kaya, nagsimula siyang bumagal. Dapat akong maghanap ng lugar na mapagtataguan, bulong ni Francis sa sarili. Binyantaan ni Francis ang lalaking may itim na balat kanina, kaya tiyak na walang magandang impresyon sa kanya ang lalaking itim ang balat at baka atakihin pa siya sa paningin. Bilang karagdagan, tanging ang pinakamalakas na grupo lamang ang makakapasok nito ng malalim sa palasyo. Hindi na kailangang ipagsapalaran ni Francis ang kanyang sariling katawan. Kung ang kapalaran sa gitna ay masyadong mapanganib na makuha, aalis na lang ako, si Francis ay nagdesisyon. Kung tutuusin, kung aalis siya habang sinusuri pa ng lahat ang palasyo para sa kayamanan, maiiwasan niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Unti-unting lumipas ang oras, at habang hinahanap ng lahat ang palasyo, dahan-dahan silang nagsimulang lumapit sa gitna. Sa isang tiyak na sandali, ang lalaking itim ang balat ay sa wakas ay nakarating sa paligid ng bagay na iyon na hindi makita ni Francis. Pinili ng lalaking itim ang balat na huminto, pinili ang pagkamahinhin kaysa pagmamadali. Sa harap niya ay isang maliit na palasyo na gawa sa 5 kulay na kristal, na nababalot ng makapal na 5 kulay na hamog. Sa maingat na pagmamasid, makikita ng isa na ang 5 kulay na kristal na palasyong ito ay ganap na gawa sa maliliit na hugis kastanyes na mga kristal, intent crystals. Ang buong palasyo ay gawa sa intent crystals, at maaaring mayroong mas mahalagang kayamanan sa loob nito. Gayunpaman, ang 5 kulay na fog ay nagtago rin ng maraming makapangyarihang Yao Gods. Tiniyak ng kakilakilabot na katotohanan ito na ang isang tao ay hindi mangangahas na maningil ng walang ingat. Ang isang maliit at malakas na pangkat ng 4 ay dumating din sa lugar na ito. Ang kanilang pinuno ay walang iba kundi ang rank 5 prodigy ng quasi-god rankang, quasi-god Felix. Agad na napansin ng 4 na miyembro ng Violet Night Hall ang palasyong ito na may 5 kulay na kristal. At sa kanila napansin ang lalaking itim ang balat.
Tunay na Diyos madilim na magnanakaw. Ang rank 5 True God of Violet Nighthall ay tumitig sa lalaking itim ang balat at tinawag. Natigilan ng 3 pang miyembro ng Violet Nighthall. Ang True God Dark Thief ay isang napakatanyag na magnanakaw ng gulong zone. Siya ay pumunta sa anumang paraan para sa kapakanan ng kanyang pansariling pakinabang. Ninakawan pa niya ang mga bagay mula sa pinakamataas na pangkat ng 4 na bituin. Hindi na kailangang magtaka ng labis. Ako, ang True God Dark Thief, ay hindi ko naaalala na bumisita sa Violet Nighthall. Nag-isip ng ilang saglit ang True God Dark Thief bago nag-message sa kanila. Dahil lang hindi ka maglakas loob. Malamig na tinitigan ni Felix ang True God Dark Thief. Isang masamang ngiti ang isinagot ng True God Dark Thief. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawang koponan, ito ay pinamumunuan ni Quasi God Gavin. Dapat tayong lahat ay magtulungan upang salakayin ang lugar na ito. Ang True God Dark Thief ang nagkusa para makipag-usap sa dalawang squad na ito. Makipagtulungan sa iyo, True God Dark Thief. Sabi ng isang tao sa grupo ni Quasi God Gavin. Bagaman walang gustong makipagtulungan sa akin, ako ay isang disenteng manlalaban, at kung patuloy tayong maghihintay, mas maraming tao ang magpapakita, na lumilikha ng higit pang problema. Totoong Diyos ang mga salita ng Dark Thief ay naging totoo. 2 team lang at True God Dark Thief ang naroroon. Kung inatake nila ang Malakristal na palasyo, mas madaling hatiin ang mga gantimpala. Kung maghihintay sila ng mas maraming tao na magpakita, mas madaling salakayin ang palasyo, ngunit pagdating ng oras na hatiin ang mga gantimpala, isang mabangis at madugong labanan ang magaganap. Okay, magtutulungan tayo. Sa huli, ang dalawang paksayon ay sumang-ayon sa True God Dark Thief. Whoosh! 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 Ang dalawang koponan at ang True God Dark Thief ay umaban. Lumabas ka! Hindi ito isang lugar na dapat mong puntahan. Lahat kayo ay naghahanap ng kamatayan. Ang mga dagandong ng galit ay nagmula sa loob ng 5 kulay na fog. Swish! 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 Ang mga figure na nagpapalabas ng makapangyarihang aura ay sumugod sa fog. Lahat sila ay Yaw spirits na ipinanganak sa loob ng Malakristal na palasyo. Kasabay nito, sila ay pinalusog ng malawak na enerhiya ng Malakristal na palasyo, na nabautismuhan sa layunin nito. Kaya, lahat sila ay may napakataas na kultibasyon at may makapangyarihang mga layunin. Pagkatapos ng ilang sandali ng labanan, nagkaroon ng kalamangan ang mga Yaw gods. Noong ginamit nila ang 5 elements intent dito, naboost ang kanilang kapangyarihan. Ang mga Yaw god na ito ay napakalakas. Ang isang batang Quasi God na pinilit na bumalik ng isang Yaw God ay namangha. Hindi nagtagal ay dumating ang 3 koponan sa eksena. Quasi God Korra, magmadali at tulungan mo kaming salakayin ang lugar na ito. Hahatiin namin ang mga samsam sa loob ng pantay. Agad na inimbitahan ni Quasi God Felix ang grupo ni Quasi God Korra na sumali sa labanan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinili ng grupo ni Quasi God Korra na pansamantalang magtrabaho kasama ang iba. Boom! Bang! Bumagsak! Sa pagpasok ng 3 makapangyarihang koponan, ang Yaw gods ay mabilis na nagsimulang mawala ng lupa. Patayin! Sa huli, ang mga Yaw gods ay pinatay hanggang sa 5 na lang ang natira. Whoosh! Whoosh! Bagamat ang 5 Yaw spirit na ito ay may tiwala sa kanilang sarili, alam nila na ang pananatili sa paligid ay nangangahulugan ng tiyak na kapahamakan, kaya pinili nilang tumakas. Ang 3 koponan at ang True God Dark Thief ay natural na walang oras para habulin ang mga Yaw spirit na ito. Bilisan mo at pumasok ka. Nagmamadaling pumasok ang mga eksperto sa 5 kulay Malakristal na palasyo na may nasa sabik na mga mukha. Whoosh! Isang malabong gininto ang liwanag ang bumungad sa malapit na sulok. Haha, papasok din ako para makihati sa mga nasamsam. Si Francis ay nanunood ng labanang ito mula sa isang lugar na malapit sa buong oras na ito. Ngayong tapos na ang labanan at ang mga Yaw gods na nagbabantay sa palasyo ay itinaboy, oras na para lumipat siya. 12:27
Habang papalapit si Francis sa 5 kulay na malakristal na palasyo, naramdaman niya na ang paligid ay puno ng walang katapusang 5 elements intent. Gayunpaman, ang layunin na ito ay nasa napakataas na antas na kahit na ang isang cultivator ng 5 elements intent tulad ni Francis ay napakahirap na impluwensyahan ang layuning ito. Kung maglilinang siya sa paligid ng palasyong ito, ang kanyang 5 elements intent ay tiyak na uusad sa makajos na bilis. Ang paglinang ng kanyang 5 elemental wind lightning technique dito ay magkakaroon din ng malaking pakinabang. Hindi nakakagulat na ang mga Yao spirits dito ay may napakataas na antas ng intent. Si Francis ay nabigla. Kahit na ang isang ganap na tulala ay mag-uutos ng malakas na layunin sa pamamagitan lamang ng pananatili dito. Ang lugar na ito ay marahil ang cultivation ground ng 5 elements God Lord. Ang buong palasyo ay gawa mula sa condensed mixture ng intent energy at divine power. Nakita ni Francis na imposibleng isipin kung gaano kalalim ang pangunawa ng Diyos Panginoon sa layunin. Whoosh! Pumili si Francis ng pasukan at pumasok sa 5 kulay na palasyo. Sa sandaling pumasok siya sa palasyo, naramdaman niya na ang lakas ng layunin sa palasyo ay napakakapal at malawak na halos nag-transform na ito sa isang dagat ng layunin. Sino nandyan? Ang ilang tao sa palasyo ay napalingon at nagsisigawan. Ang mga Yao God sa labas ng palasyo ay itinulak pabalik ng kanilang 3 koponan at True God Dark Thief. Tama lang nahatiin ang mga samsam dito. Kaya, lahat sila ay pagalit sa sino mang pumasok pagkatapos. Ikaw ba? Hindi napigilan ni Quasi God Felix na matawa habang nakatitig kay Francis ng may pang-aalipusta. Sa tabi niya, bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Quasi God Cora. Itong brat. Bumaba ang ekspresyon ng True God Dark Thief, at naging madilim ang kanyang mga mata. Binyantaan siya ni Francis kanina, at bagamat hindi talaga siya naapektuhan nito, paano niya isang makapangyarihang rank 5 True God pinapayagan ang kanyang sarili na pagbabantaan ng isang ordinaryong Quasi God. Dahil dito, gustong patayin ng True God Dark Thief si Francis. Anak, tayo ang nanakit sa lugar na ito. Scram! Malamig na tumahol si Quasi God Felix, ang kanyang aura ay matalim at mabangis. Noong una ay binalak niyang ipahiya si Francis sa gulong martial gathering para tulungan ang Quasi God na si Cora na ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, si Francis ay nagpakita ng labis na lakas para sa sinuman maliban sa mga individual sa Quasi God ranking upang talunin siya. Kaya, nagpa siya si Quasi God Felix na palayain si Francis pansamantala. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Francis dito. Dito, wala siyang dapat ikatakot, at mayroon pa siyang dahilan para salakayin si Francis. Higit sa lahat, nasa tabi niya si Quasi God Cora. Sa treasure grounds, kahit na ang mga saksi ay nakakakuha ng bahagi ng mga nasamsam. Hindi na kailangang maging ganap. O sa tingin mo ba ay maaari mo ring pigilan ang lahat ng iba pang mga koponan? Magiliw na bumalik si Francis. Nagtago siya sa lahat ng oras na ito, kaya talagang sinasamantalan niya ang mga ito. Sabi ko lumabas ka na. Tumaas ang kilay ni Quasi God Felix, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumundag na may layuning pumatay. Bumaba ang ekspresyon ni Francis nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay na nagmumula kay Felix. Gustong patayin ni Quasi God Felix si Francis dahil minsang ginawa ni Francis na hindi masaya si Quasi God Cora. Bukod dito, si Francis ay walang kinakailangang lakas, kaya madali niyang mapatay si Francis kung gusto niya. Walang sinabi si Quasi God Cora at Quasi God Gavin. Natural na ayaw nilang makuha ng iba ang kayamanan dito, ngunit tama si Francis. Hindi nila kayang pigilan ang lahat. Ang Dark Thief True God, sa kabilang banda, ay hindi mukhang naisip na ito ay mahalaga. Gusto rin niyang patayin si Francis, kaya kung ginawa ito ng Quasi God na si Felix para sa kanya, natural na wala siyang pakialam. Ngunit sa sandaling ito, isang tinig ang umalangaw-ngaw sa isipan ng tunay na Diyos na madilim na magnanakaw. True God Dark Thief, hindi ba tayo nagtutulungan? Ikaw na ngayon. Ang mukha ng True God Dark Thief ay nanlamig sa pagkabigla na pipiliin ni Francis ang sandaling ito para mag-message sa kanya. Nagtutulungan. Paano katawa-tawa?
Dahil maagang nasira ang 5 elements array, paano pa rin sila magtutulungan? Kung mapipilitin akong umalis sa lugar na ito, ibubunyag ko ang lahat. Sasabihin ko na ikaw ang nakatuklas ng palasyong ito at alam mo kung saan nakatago ang pinakamahalagang kayamanan. Muling mensahe ni Francis. Ang hamak na ito. Ang True God Dark Thief ay nanginginig sa galit. Para sa sinumang iba pa, walang sino man ang maniniwala sa mga sinasabi ni Francis, ngunit iba kung ang pinag-uusapan ng isa ay tungkol sa True God Dark Thief. Kung gagawin ni Francis ang mga paghahabol na ito, ang iba pang tatlong koponan ay tiyak na magsisimulang magduda sa kanya at marahil ay magtutulungan pa na itaboy siya. Talagang nadama ng True God Dark Thief na walang magawa. Sa wakas ay binyantaan na naman siya ni Francis. Hoy ngayon, isa lang itong ordinaryong quasi-god. Na maakit niya ang ganoong pag-aalala mula sa quasi-god na si Felix, natatakot ka ba na nakawin niya ang kayamanan ng lugar na ito, o nakawin ang babaeng nasa puso mo? Ang tunay na Diyos na madilim na magnanakaw ay humakbang pasulong, nagmamadaling pumasok sa palasyo na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Ikaw. Ang quasi-god na si Felix ay agad na natulala. Hindi niya inaasahan na makikialam ang True God Dark Thief. Gayunpaman, totoo na gusto niyang patayin si Francis para sa quasi-god na si Cora. Sa gilid, kumislap ang mga mata ni quasi-god na si Cora na may ilang mga alon ng emosyon. Bilisan mo, hindi natin hahayaang maunahan tayo ng True God Dark Thief. Inakay ni quasi-god Cora ang kanyang koponan palayo. Ang quasi-god na si Gavin ay walang kaugnayan kay Francis at natural na naramdaman na hindi siya kailangang puntiryahin, kaya kinuha niya ang kanyang koponan upang maghanap sa lugar para sa mga kayamanan. Brat, hahayaan na kita this time. Sa pamamaalam ng mga salitang ito, kinuha ni Felix ang kanyang koponan at umalis. Pagkatapos ng lahat, ang 5 kulay na malakristal na palasyong ito ay marahil ang lugar na may pinakamalaking kapalaran. Nakaalis na ang lahat, kaya natural na hindi maantala ng Violet Nighthall ang sarili para sa kapakanan ng isang Francis. Nang makaalis na ang lahat, pinaandar ni Francis ang kanyang kaliwang mata at sinimulang suriin ang palasyo. Ngayong nasa loob na siya ng palasyo, muling gumagana ang see-through na kakayahan ng kaliwang mata ni Francis. Ang buong palasyo ay binubuo ng mga kristal na napuno ng lakas ng layunin. Bukod dito, ang mga kristal na ito ay mas mahalaga kaysa sa mga nakuha ko sa pagpatay sa mga Yao God na iyon. Ang kaliwang mata ni Francis ay kumislap ng gintong liwanag habang iniskan niya ang kanyang paligid. Ang palasyong ito ay mahalagang kabangyaman para sa lahat ng nasa loob. Gayunpaman, ang istruktura ng palasyong ito ay napakatibay. Ang ilang mga quasi-gods at true gods ay masusumpungan na halos imposibleng gawain ang pagpasok sa mga pader at pagkuha ng anumang intent crystals. Itinuon ni Francis ang kanyang tingin sa ilalim ng lupa. May lumilitaw na hanay ng mga inscription sa ilalim ng palasyo. Gayunpaman, ang gininto ang mata ni Francis ay hindi kayang malinaw na makita ang hanay na nakatago sa ibaba. Hindi rin maintindihan ni Francis kung bakit magtatago ang 5 Elements Godlord ng isang array sa ilalim ng kanyang seclusion area. Hindi ipinagpatuloy ni Francis ang paksang ito. Kung tutuusin, nagpunta siya rito na ang paghahanap ng kayamanan bilang pangunahing prioridad. Whoosh! Ang pangunahing bulwagan kung saan nakatayo si Francis ay ganap na walang laman, kaya lumipad siya patungo sa isa pang silid. Ang mga silid na ito ay halos karaniwan o walang laman, tahanan ng wala ng higit sa ilang piraso ng kasangkapan. Ngunit ang mga piraso ng webbles na ito ay ginawa rin mula sa intent crystals at pinagsama sa iba pang bahagi ng palasyo upang ang mga ito ay hindi natitinag. Sa sandaling ito, narinig niya ang mga tunog ng labanan. Whoosh! Mabilis na lumipad si Francis patungo sa pinanggalingan ng tunog. Ang Violet Nighthall ko ang unang nakakita nito. Sumigaw ang isang True God expert ng Violet Nighthall. Sa kabilang banda, ang koponan ni quasi-god Gavin ay nakipag-ugnayan sa True God Dark Thief, at walang takot sa kanilang mga mukha. Ano ito? Tinitigan ni Francis ang bagay na pinag-aawayan ng dalawang partido. Mayroong ilang matingkad na malakristal na perlas na naglalabas ng napakayamang yuan-chi at nakakatakot na mga alon ng banal na kapangyarihan.
Ito ay mga dekalidad na kristal ng Diyos sa pinakamababa. Nanginginig ang isip ni Francis. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang pinakamataas na kalidad na God crystals ay napakabihirang. Para sa kadahilanang ito, ang mataas na kalidad na God crystals ay mahalagang ang pinakamataas na anyo ng pera sa sirkulasyon. Gayunpaman, hindi nagkukulang si Francis sa God crystals, kaya hindi niya lalabanan ang Violet Night Hall at True God Dark Thief para sa ilang dekalidad na God crystals. Whoosh! Umalis si Francis para maghanap sa ibang lugar. Iyan ang grupo ni Quasi-God Korra. Nakita ni Francis na ang grupo ni Quasi-God Korra ay tulala na nakatayo sa loob ng isang liblib na bulwagan. Nararamdaman ni Francis na ang liblib na bulwagan na ito ay may pinakamakapal na konsentrasyon ng enerhiya ng intent. Ito ang. Sa paghakbang niya sa bulwagan, si Francis ay napipirin. Tatlong malalaking mural ang ipininta sa mga dingding ng liblib na bulwagan na ito, 5 kulay na mga ilaw na lumulutang at kumikislap sa mga ito. Kung titingnang mabuti, ang isa ay unti-unting makakaunawa ng mga salita at larawan na humahampas sa banal na kapangyarihan. Mga diskarte. Kasanayan sa pakikipaglaban. Natigilan si Francis. Nagtaka pa nga si Francis kung ang mga teknik at kasanayan sa mga mural na ito ay ang mga nilinang ng 5 elementong Diyos na Panginoon. Gayunpaman, napakaraming impormasyon na nakapaloob sa mga mural na ito. Kahit na sa kanyang kaliwang mata, mahihirapan si Francis na isaulo ang kahit isa sa mga diskarte sa loob ng maikling panahon. Isang miyembro ng grupo ni Quasi-God Korra ang nakatutok sa iisang mural, na ginagawa ang kanilang makakaya upang maitala ang lahat ng impormasyong nakapaloob sa loob. Ang iba sa kanila ay naghahanap sa silid para sa iba pang mga bagay. Ang liblib na bulwagan na ito ay medyo espesyal, at mayroon pa itong mga diskarte at kasanayan sa pakikipaglaban na hindi alam ang antas. Marahil dito talaga nilinang ng 5 Elements God Lord. Nagtataka, sinimulan ni Francis na siyasatin ang silid na may matalas na mga mata. Maliban sa mga panandaliang salita at larawang iyon, ang pinakakapansin-pansin sa silid ay ang napakalaking iskulturang bato pati na rin ang Halijing bato na may ilang mga salita na nakaukit dito, ang lahat ng naririto ay natitira sa itinakda. Ang mga salitang iyon ay naglabas ng isang malakas at napapanahon na aura. Ang mga kahangahangang prinsipyong namumuo sa loob nila ay tila gustong ilugmok si Francis sa isang malapit na hindi matatakasan na ulirat. Gayunpaman, si Francis ay may napakabigat na kalooban, at mabilis niyang nagawang makawala sa spell na ito. Mapait na ngumiti si Francis. Para sa kanilang lahat, ito ay isang treasure ground, ngunit ang taong sumulat ng mga salitang iyon ay malinaw na hindi masyadong tumitingin dito. Bilang karagdagan, maaaring sinabi ng ekspertong ito na ang lahat ng bagay dito ay ipinaubaya sa sinumang nakatadhana para dito, ngunit ang istruktura ng palasyong ito ay napakatibay. Imposibleng matanggal ang intent crystals na bumuo nito. Maaaring alisin ang tasa ng alak na ito. Isang tunay na Diyos sa Quasi-God ang grupo ni Korra na biglang tumawag. Sa isang iglap, lahat ng iba sa grupo ay nagtipon sa paligid ng tasa ng alak. Ang tasa ng alak na ito ay may mas mahinang koneksyon sa palasyo kaysa sa iba pang mga bagay, kaya maaari itong maalis. Mayroon ding garapon ng alak sa tabi ng tasa ng alak, ngunit ito ay walang laman. Gumamit ng lakas ng intent para maluwag ang tasa ng alak na ito. Naghanda ang buong grupo na kunin itong 5 kulay na tasa ng alak. Ang intent crystals na bumuo sa wine cup na ito ay napakataas na antas. Magiging kapaki-pakinabang ang mga ito sa sinumang mababa sa antas ng sinaunang Diyos. Sa sandaling ito, dumating si Quasi-God Gavin, Quasi-God Felix, at True God Dark Thief kasama ang kanilang mga team. Ang mural na ito ay tila naglalaman ng isang uri ng malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Isang Quasi-God na kababalaghan ang agad na nilubog ang sarili sa isang mural. Siguro may tinatago ang estatwa na ito. Sinimulan ng ilang tunay na Diyos na siyasatin ang rebulto. Kumikislap ang mga mata ng True God Dark Thief habang sinimulan niyang suriing mabuti ang bawat pulgada ng bulwagan, tila may hinahanap. Mga unan. Nilinang ba ng 5 elemento ang Diyos Panginoon sa ibabaw nila?
Napako ang tingin ni Francis sa tatlong una na nakaayos sa harap ng malaking rebulto. Kung nilinang ng Five Elements God Lord sa ibabaw ng mga cushions na ito, malamang na may kakaiba sa kanila. Bees. Ang kaliwang mata ni Francis ay natatakpan ng malabong gininto ang kinang habang sinimulan niyang siyasatin ang mga cushions na nabuo mula sa intent crystals. Ang lugar na ito ay tila konektado sa core ng underground array. Bagamat hindi malinaw na nakikita o naiintindihan ni Francis ang hanay sa ilalim ng palasyong ito, matansya man lang niya ang lokasyon ng core ng array. Nagtataka, pumunta si Francis sa unan sa gitna at umupo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.